Notice, exchange 3 level 3 items for a level 3 machete. Ang sisiu ay nakipaglaban sa Fire Spirit King, iwas at uma-atake. Ang Elder ay nag-iisip sa likod ng kanyang shield. Sinabi ng player sa dialogue na bagaman ang mga item na ito ay rank 3, sa katunayan, dahil sa kontaminasyon, ang rank nila ay bumaba, kaya maaari lamang silang italaga. Rank 2. Tumingin ang ating bida ng malalim sa binatang nais makakuha ng level 3 machete. Nakita niya ang dalawang bracelet at bracer sa mga gamit at napagdesisyonan niyang ito ang eksaktong kailangan niya. Masayang tinanggap ng bayani ang exchange. Matapos makuha ang kagamitan, ginamit ng binata ang Infinite Extraction at dalawang walang pangalan na bracelet ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang mga ito ay may corrosion effect, plus 60 sa strength, plus 20 sa agility, at plus 100% sa resistance sa darkness. Ang mga bracers ay may corrosion effect din, ngunit may plus 60 sa defense at plus 50 sa health, bukod pa sa resistance sa darkness. Matagumpay ang Infinite Extraction. Tiningnan ng lalaki ang kanyang bagong kagamitan at inisip na may ilang impormasyon tungkol sa misyon na nakatago sa mga nawawalang gamit ng Messenger of Light. Lumitaw ang isang notification window sa harap niya. Notification, ang bagong dating sa Nayon ay umabot sa level 10. Ang ika-10 na bagong dating na nakapasa sa pagsusulit ay nakatanggap ng Bronze Treasure Chest, 100 huts at Dragon Abyss Village ay na-upgrade sa level 1. Reminder, ang lahat ng kondisyon para sa level up ng Nayon ay natugunan. Maaari itong gawin sa isang click sa account ng Village Headman. Lumiko ang bayani patungo sa kanyang alaga at tinanong ito na magmadali. Ginamit ni Little Luan ang Golden Flame of Heaven at tumusok sa kalaban. Ang hari ng mga spirits ay nag-crumble at naging maraming maliliit na spirits. Sinundan ng halimaw ang sisiw gamit ang kanyang mata at iniabot ang kamay mula sa lava upang hawakan ito. Sumigaw ang ating bida sa alaga na may panganib sa likod nito. Kumunat ang kanyang noo at sinabi na tutulungan niya ang sisiw. Hinarap ng ating bida ang Phoenix at ginamit ang Ice Storm. Tumagos ang mga ice arrows sa katawan ng monster. Humis ang hari at nagsabi na ito ay lubos na kawili-wili. Isang tao mula sa isang maliit na mundo sa isang napakaikling panahon ay nakamit ang kapangyarihan ng Emperor of Beginners. Isang asul na haligi ng liwanag ang lumitaw sa itaas ng Nayon. Lumipat ang bayani sa kanyang hut, masaya na mayroong one-click move function. Agad niyang binuksan ang system menu at unang itinataas ang level ng Nayon. Ang espasyo sa paligid niya ay kumislap ng asul, at kumalat ang liwanag sa lahat ng bahay. Tumaas ang level ng Dragon Abyss Village mula level 0 to level 1. Lahat ng mga residente ng Nayon ay natanggap ang pagpapala ng langit at 50 puntos. Tumangala ang mga manlalaro at tumingin sa kislap sa itaas ng Nayon. Ngumiti ang bayani nang makita ang notification na natanggap ng village chief ang pagpapala ng langit at 100 puntos. Ngayon ay pinapayagan ng i-upgrade ang mga huts ng mga residente ng Nayon sa ikalawang level. Kapag tinaas ang level ng hut sa ikalawa, makakakuha ng 100 puntos. Masayang nag-usap ang mga residente at nais nilang malaman mula sa chief kung ano ang kailangan upang itaas ang level ng hut. Isang asul na buwan ang kumikinang sa langit, ang Blue Star, ang Nayon ng Eternal Night, at ang Lake Autumn Waterside. Lumitaw ang lalaki mula sa tubig at ipinakita sa blonde ang isang kristal. Sinabi ni Dracula na natanggap niya na ang mga ice stones. Ang natitira na lang ay i-upgrade ang chief's hut sa ikalawang level at saka maaaring itaas ang level ng Nayon sa una. Ngumiti si John at ipinahayag na ang kanilang Nayon ay walang duda ang pinakamalakas sa planetang ito at sila ang tatanghaling unang pwesto, walang pag-aalinlangan dito.
Umalis ang lalaki na may kulay rosas na buhok. Sa mga sandaling iyon, nakatanggap sila ng worldwide notification na ang unang nayon sa planetang Blue Star ay na-upgrade na sa level 1. Nakatayo ang vampira ng hubot-hubad, hawak ang bato sa kanyang mga kamay at hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Ang pangunahing tauhan ay nakahiga sa sopa, nagbabasa ng isang bagay sa system window. Ngayon, ang Chief's Hut ay maaaring i-upgrade sa level 3. Upang gawin ito, kinakailangan ang mga sumusunod na resources, 40 unit ng kahoy, 20 unit ng bato, 10 unit ng balahibo, 5 unit ng bakal na ore, at 40 unit ng kahoy, at 1 core ng kahoy. Ngumiti ang lalaki at bumulong na mayroon siyang lahat ng kailangan. Agad na in-upgrade ng elder ang kanyang bahay at natuwa siya nang makita ang kusina at isang kama, pagkatapos ay humiga siya sa bathtub. Level 3 Village Chief's Hut. Ang bilis ng energy recovery ay na-double ng 4 na beses kapag natutulog ang isang residente ng nayon, at 5 beses kapag ang isang tao ay natutulog. Huminga ang binata at napansin na pagkatapos ng 3 araw ng pakikipaglaban sa mga monsters, na-realize niya kung gaano niya namimiss ang ganitong pagpapahinga. Tumingin siya sa countdown sa notification, 4 na araw na lang ang natitira bago matapos ang pagsusulit. Kung hindi makarating sa level 3, hindi siya makakatanggap ng reward at hindi niya na rin maiisip na makipaglaban sa Punisher. Mabuti sana kung mayroon pa siyang ibang paraan para makakuha ng puntos. Lumabas mula sa notification ang isang robot at ipinakilala ang sarili bilang isang support employee na handang sumagot sa anumang katanungan. Binati siya ng robot sa pagkakataong madobli ang mga reward. Tumingin ang bayani dito at nagtanong ulit. Tumingin ang robot sa kanya at sinabi na posible niyang doblehin ang hirap ng pagsusulit at makakuha ng doble na reward kapag nanalo. Sa ganitong kaso, makakatanggap ang village headman ng 2,000 puntos at ang mga residente ng 1,000. Mayroon siyang 10 minuto upang mag-isip. Pinag-isipan ng brunette ang sitwasyon at naisip na ang mga panimulang kondisyon para sa pagtaas ng level ay pareho. Guardians Allure Conditions, ang mga materyales para sa second level village ay hindi pa alam. Ang lalaki ay nagkunot ng noo at bulong na hindi malinaw kung anong resources ang kakailanganin para sa konstruksyon. Kung aabutin ito ng 1 araw o 2, wala na ring masyadong oras para i-upgrade ang nayon sa level 3. Nagkunot ang brunette ng noo at sinabi na hindi ganoon kadali ang ganitong pagkakataon. Pumunta ang mga residente sa labas at tumingin sa timer. Mabilis na sinabi ni Leo na sila ay umaasa kay village elder at gagawin nila ang sinasabi nito. Idinagdag ng blonde na kung wala siya, matagal na silang patay. Naniwala ang lahat sa pangunahing tauhan. Ngumiti ang brunette at nagpasya na tanggapin ang hamon. Mula ngayon, kapag umabot sa bawat susunod na level ng Dragon Abyss Village, magiging doble ang reward na matatanggap. Kung mananalo ang nayon sa village competition, madodoble ang reward. Ngumiti ng masaya ang mga residente. Nagpakita ng mga bagong notifications. Binago ang mga kondisyon para sa pag-abot sa level. Dapat ay higit sa 1,000 ang populasyon ng nayon. Ang Village Elder's Hut ay dapat ma-upgrade sa level 3. Dapat ay lumampas sa 400 ang bilang ng level 1 huts. Dapat ay may higit sa 40 newbies na umabot sa level 10. Paalala, kapag natugunan ang mga kondisyon sa itaas, magiging karapat-dapat na ang nayon na magtayo ng guardian altar. Ang lalaking may ponytail ay napotla at mumut-muttered na tapos na sila. Isang lalaki ang tumakbo patungo kay Liwan. At tinanong siya na tumigil sa pagpapalabas ng mga kalokohan. Itinuro ng binata ang unang kondisyon, na nangangailangan ng higit sa 1,000 tao at pinaalala sa kanya na mayroon lamang silang 937. Nagpanik ang mga residente.
Hindi nila alam ang gagawin ngayon. Tumayo ang bayani, naglagay ng korona, at inannounce na walang dahilan para mag-alala. Nagtatrabaho siya sa isang C-rank na misyon upang buksan ang mapa. Kapag natapos nila ito, makakapunta sila sa malaking mundo at makakapag-recruit ng mas maraming tao. Pinaalala ng support robot na pagkatapos nilang tapusin ang misyon, makikita nila ang Temple of 1,000 Phenomena at mula doon ay magagamit ang portal upang makapunta sa napiling newbie village at makapag-recruit ng mga residente para sa kanilang nayon. Ang mga babae ay napaluha sa kaluwagan, masaya dahil mayroong 17 pang nayon sa unang distrito kung saan nakatira ang mga tao mula sa Dragon Kingdom na maaaring imbitahan. Kung iimbitahan nila, magkakaroon ng mga bisita ng pagkakataon para sa mas magandang buhay at matutupad nila ang misyon. Tumingin ang ating bida sa system window at sinabi na gagawin niya ang lahat para iligtas sila. Hinigpitan niya ang kamao at sumigaw na hindi madali ang mga misyon kaya dapat nilang ipamahagi ang trabaho sa lahat para mapabilis ang tagumpay. Suportado ng mga residente ang kanyang ideya. Nagpakita ng mga bagong notifications. Resident Surveillance System. Binuksan ni Headman Fang ang surveillance system para sa mga wards at maaari nilang malaman ang lokasyon ng sinuman sa kanila anumang oras. Voice Command System, maaaring magbigay ng mga utos sa mga residente anumang oras. Ngumiti ang robot at sinabi na ito ay dalawang bagong control at management functions na available pagkatapos mag-level up. Maingat na pinanood ng mga subject ang video broadcast. Sinabi ng bayani na ang pag-upgrade ng HUT sa unang at pangalawang level ay nangangailangan ng maraming kahoy at bato. Mula ngayon, ang mga nasa ibaba ng level 40 ay magsisimulang magputol ng kahoy at magmina ng mga bato. Ang mga pumapasok sa top 10 ay pupunta sa kanlurang bahagi ng Lulo Grassland, sa Ant Mountain. May iron ore doon at ang mga manlalaro mula level 11 hanggang 40 ay kailangang makarating sa level 10 sa lalong madaling panahon. Sinabi ng ating bida na ang mga pagkilos ng mga bato ng pangunahing enerhiya na sinaliwan at Kiji. Ang mga bagay na ginagawa ng binata ay ngayon ang kanilang karapatan at ang iba ay pinagbabawalan na makialam. Inilagay ng Elder ang pangalawang level ng Ice Stones na kailangan para mag-upgrade ng mga HUT sa exchange channel upang makapagpalitan ang sinuman. Notification, inilagay ng Village Chief ng Dragon Abyss ang 100 Ice Stones at nakatanggap ng 2,000 contribution points. Nagalit ang ating bida at inihayag na kailangan nilang maabot ang level 2 sa loob ng 2 araw. Tapat na tinanggap ng mga residente ang utos.